may katotohanan din po pala na ang ating pananim na sitaw na kapag hindi na siya pinipitasan ng bunga ay parang nararamdaman ng halaman na tapos na ang kanilang growing season. Kagaya na lang po nitong aking mga pananim na sitaw na hindi na po namin minsan nakukuhanan ng bunga hanggang sa sila ay natutuyo na lang. Actually, marami pa nga dito yung mga hindi ko na nga po naipakita at marami na rin po akong natanggal na mga ganito na to yung bunga. So, gagawin ko na lang po ulit itong punla. Ganito na nga po yung nangyayari, oh. Yan. Nagmamature na masyado. Tingnan nyo po, oh. Ganyan na. Hindi na sila tumutuloy sa paglaki. Ayan. So, napagdesisyonan ko na nga po na sila ay bunutin na. At magtatanim na tayo ng panibagong punla. Ayan po, oh. Mistulang mga nabansot na po yung ating pananim. Ganyan na lamang. Hindi na tumutuloy yung mga bulaklak niya. Ayan. Tingnan nyo po. Ayan. So, this time, kailangan ko na talaga silang kuhanin. No, palitan na natin itong ating pananim. Magpupunla tayo ng panibago. At hindi naman natin kailangang bumili ng mga buto dahil eto nga po may mga natuyo tayo ditong mga bunga na ating ipupunla. Yan. Subalit itong ating mga pinagtaniman na lupa ay hindi muna natin agad-agad itatanim dito yung ating mga punla. Pagyayamanin po muna natin itong nagamit na lupa. Ibibilad muna natin ng 1 linggo. At pagkatapos ay dadagdagan natin ng mga pataba o ng mga organic materials. Para naman yung itatanim natin panibagong mga halaman ay magiging masigla rin po. So ito wala na tong mga pakinabang. I-dispose na natin to. Isasama na natin sa ating compost at tanggalin lang natin yung dito sa mga dulo-dulo na may mga ugat. Ayan. Titipunin lang natin tong ating mga ipupunla. Ayan, apurot natin. Tapasang yan. So, ganun po pala, no? Pag yung halaman natin namumunga ng namumunga, huwag nating lulubayan ng pamimitas. Kasi parang ganito, oh, nagtampo na siya eh. Ayan. Tama po pala, no, yung sinabi na habang namumunga, pitasin ng pitasin, samantalahin ng pamimitas. Para sila ay mas lalo pang magbigay ng mas maraming bunga. Actually, alam niyo po, naobserbahan ko rin siya sa mga pananim kong talong tsaka okra. Yung pag may napapabayaan ako mga bunga na hindi ko agad napipitas at tumatanda, ang napapansin ko, nagtatampo nga yung mga pananim kong talong. As in, nababanso, tas ang bagal na, as in, ang paisa-isa na lang siya magbigay ng bunga, ganyan. Pati ang okra, ganun din. So, parang kagaya rin po pala sa buhok ng tao, no? Pag pinabayaan mo na, pumapangit. Pero once na patrim ka ng patrim yung mga dulo, mas lalong lumulusog po ang ating buhok. So, wala rin palang iniwan sa halaman, ano po. So, kagaya na nga po nung nasabi ko kanina, itong ating mga pinaggamitan na lupa, ay hindi muna natin pagtataniman kaagad-agad. Hahayaan muna natin ito na mabilad sa araw ng 1 linggong singkal. At pagkatapos, saka natin siya hahaluan ng mga organic matters kagaya po ng compost at saka dumi ng baka. Maganda rin po kasi na mabilad muna ito sa arawan. Para kung sakali mang may mga bakterya na mga naiwan dito o namahay, ay mapupuksa po muna ng init. Para naman yung itatanim natin dito ay magiging malusog po ang mga ugat. So, yan po muna ang aking pagbabahagi. Hanggang sa muli, ito po ang The Late Bloomer. Happy planting!